Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Wala na nga pong masasakit pa sa isang ina ang mamatayan ng anak. Sa napakalungkot po na yugto ng buhay na ito, paano nga ba siya makakabangon? Yan po ang tanong ni Jasmine, ang ating letter sender mula sa Pampanga. Ang sulat niya: Dear Dimples, I'm Jasmine de la Vega, 38 years old and happily married for 10 years. Kontento ako sa aking buhay, may asawa, may sariling garment business at isang successful engineer ang aking asawa. Pero may kulang pa rin sa akin, Dimples. Ito ay ang maging isang ina. 2019 nang mamatay ang pinakahihintay naming anak, halos araw-araw akong umiiyak at simula noon, nahirapan na rin akong magbuntis. Makalipas ang 5 taon, nahihirapan pa rin akong tanggapin ang nangyari sa aming baby. Ano ba ang pwede kong gawin para makamove on sa pagkawala ng aming unika iha? Maraming salamat, Jasmine. Jasmine, para sagutin ka sa iyong katanungan at sa iyong letter, makakasama po natin ngayon umagang isang ulirang ina. Talagang mom goals ko po ito. Totoo po yan. Ito, siya ang para sa akin ay nagsisimbolo ng tunay na kalakasan at katatagan bilang isang ina. Natutunan niya pong harapin ang pagkawala ng kanyang sariling anak. We have with us one of the Philippine industry, media industry and entertainment industry's pillars. Our veteran actress and better half po ng aking tatay na si Tatay Noni Buencamino. We have with us the beautiful Miss Charmaine Buencamino. Good morning, Mama! Good morning! Namiss kita. At alam mo, siguro yung pagkamangha ko sa'yo bilang tao ay hindi natatapos sa pagiging artista mo, kundi bagkus sa pagiging ina mo. Kasi siguro dahil ako, may mga anak din ako and coming into the industry, naiintindihan ko yung mga pinagdadaanan mo somehow. Pero may isang punto na talagang inisip ko, paano nagawa ni Tita Charmaine itong malagpasan or kahit paano ay mag-heal through it. Una sa lahat, Ate Charmaine, kamusta ka muna? Mabuti. Okay. Mabuti, busy-busy ako sa aking hardin. Oo, yun muna ang pinagkakabalahan ko ngayon habang naghihintay ng trabaho. At ang maganda kasi sa tahanan ninyo, di ba, even though yung mga steps, yung mga papunta dun sa door mo, kayo mismo ang gumawa nun. Bawat bato. Oo. At may kwento yon kung bakit nyo yun ginawa. Pero ito muna yung gusto nating ikwento because ang ating letter sender nawalan siya ng anak. At ngayon, nahihirapan pa rin siya. 5 years nang nakalipas. And somehow, siguro yung pagdadasal nila na magkaroon ng another baby to get a new start or fresh start. But often, ang pinagdadasal natin, di ba, Ate Charmaine, ay hindi na ibibigay sa atin basta-basta. Not because we don't deserve it, but because it is how it is. Ikwento mo sa amin yung naging experience mo with your child, Julia. Ayun, karamihan naman yata sa inyo alam na nagpakamatay yung anak ko, kaya palagay ko isa yon sa pinakamahirap o yun na ang pinakamahirap para sa isang magulang. Ano? Nung pumanaw si Julia, may mga ginawa ako na steps. Halimbawa, pumunta ako sa isang retreat kasi kinailangan kong kausapin ang aking Diyos kung bakit, para maintindihan yung nangyari. At ano ako kasi dahil nga hindi ko nakita yung nangyayari kay Julia, kinalkal ko yung mga gamit niya. I really spent time looking for the answers kung bakit nangyari yon. And then, nagre-research ako, nagtatanong sa mga dalubhasa, pumunta ako ng grief therapist, dinala ko yung mga works ng anak ko sa isang psychologist para gawa ng psychological autopsy. Kumbaga, hindi ko tinakbuhan yung pinagdaanan ko. Parang talagang kinalkal, hinarap, kinamot. Nung mga panahon na yon, Ate Charmaine, kasi marami sa mga kapatid natin ngayon, ang maaaring nakarelate, dun muna sa unang puntong sinabi mo na hindi mo nakikita kung anong nangyayari sa kanya. At kadalasan kasi, bilang magulang, minsan ayaw mo rin pakialaman masyado yung mga anak mo kasi iniisip mo, kailangan din nila ng space to grow. Pero saan ba napuputol or na ilalagay ang linya ng kailangan nating malaman kung ano yung nararamdaman ng mga anak natin, pinagdadaanan nila, at dun sa, teka
teka, step back muna ako bilang parent at hayaan ko sila to grow. Yes, lalo na pag teenager na sila. Kasi Ilang taon si Julia noon? 15. It's really a stage where they really push the parents away. Normal yon. And then they listen more to their friends. They talk more to their friends. Talagang parang, kumbaga, lumalayo sila to develop their independence. It's a normal stage. Pero sa tanong mo, saang punto, anong punto yung ano? Well, we Kasi always... nung time na yun, baka may time ba na na-question mo, dapat ba naging mas mapagbantay ako? Yes, of course. Nung namatay si Julia, isa talaga sa mga tanong ko, ano yung pagkakamali ko? Ano yung pagkukulang ko? Kasi di ba ang concept natin sa magulang, sila yung dapat sinasabihan ng mga anak kung anong pinagdadaan ng mga anak. Dapat nakikita natin kung anong nangyari sa anak natin. In fact, maraming mga tao, iniisip nila, sa sobrang busy namin ni Noni, baka hindi namin napansin. Pero hindi naman kami ganun kabisi kasi pag wala kaming trabaho, nasa bahay din kami. Ang problema kasi with mental health issues din, kaya nga tinatawag na invisible illness. Hanggang sa hindi mo alam kung ano talaga yung mga signs, particular signs, hindi mo siya makikita. Kasi in Julia's sense, she was a high-functioning depressive. So, nag-aaral siya, nagsusulat very siya, creative siya. umaarte siya, marami siyang kaibigan, yung social life niya very active. So, hindi siya yung the usual na umiiyak or isolated. So, hindi ko nakita yung signs na dapat alam ko pala. Of course, in any family, no, it's always best pag may communication para may konting pagkakaiba lang, makikita mo na kaagad yung difference sa bata. Pero, I guess, iniisip ko na lang ngayon, so, yung stigma kasi noon talaga malakas. So, it's very possible na hindi siya sa amin nagsabi, kahit sa daddy niya, na daddy's girl kasi yun eh, hindi siya nagsabi kasi natatakot siya sa stigma ng mental health issues. Kumbaga, based on sa mga sinulat niya, gusto niyang gamutin yun ng sarili niya. Mag-self-soothe siya. Yes, mag-self. At siguro, nafe-feel ko rin, kasi alam ko rin how generous you and Tito Noni are. Feeling ko kung ako din ang anak niyo, isipin ko, baka makaabala ako sa magulang ko. So, wag ko na lang sabihin. So, syempre sa mga kapatid nating nanonood ngayon, nakita naman po ninyo at na-mention nga ni Ate Charmaine na halos hindi niyo ito makikita. Kasi she is going about her usual days at hindi mo yan talaga mapapansin. So, sa mga kapatid po natin na mga magulang, ay sana po i-check nyo lalo ang mga anak ninyo. Minsan, okay na rin na borderline kang medyo makulit eh. Ako nga, pag iniisip ko talagang, paano ba? Kasi katulad mo ako, Ate Charmaine, I really allow my children to have their own space. Sobrang space na nga, kaya si Kali nasa ibang bansa. Pero alam mo, I remember asking Tito Noni at the time na nag-decide kaming payagan si Kal at sabi ko, Tito Noni, paano ba ito? Kasi, pag merong tao na nakarating sa isang experience at kahit paano na-overcome nila yon with grace, no? Kagaya ninyo, one would think na, paano ba yun maiwasan? Paano ba ang mga pwede kong gawin bilang magulang? And at that time, ano yung mga naaalala mo, Ate Charmaine, na parang ginawa niyo ni Tito Noni to make sure, kasi you have other children as well. Did you also fear na baka meron iba pa sa kanilang ganun din ang nararamdaman? Oo. Kaya nga dinala namin sila sa psychologist din eh. After, nung kay Oo, Julia? after. Okay. Kasi, alam mo, kalimitan sa tao, madaling magsabing, keep the communication open, magtanungan kayo. Yeah. Pero madali lang rin kasing magsinungaling. Magsinungaling. Oo, That's madali lang right. magsabing, okay lang ako. 'Di ba? It's better actually as a parent na wag kang masyadong ma-pushy in terms of questioning. Wag makulit. But rather observe. Oo, kaya nga yung sinasabi nila, 'di ba, go with them to activities o kahit Bonding. sa car, mag-bonding kayo, kwentuhan Simple lang. Yeah, you don't have to ask direct questions eh. Pero by being with them, by talking you to them feel a lot, mararamdaman mo na yon. Okay. Hopefully. Siguro ako, Ate Charmaine, sayang because we have very limited time and I want to ask you more kasi I'm sure marami sa mga kapatid natin nakaka-relate. Lalo ngayon, mental health is a huge issue. Yes. Not just with kids, but also adults, no? Yes. Laganap din yan. Ano yung pinaka-moment na nasabi mo talagang, yun yung talagang pinaka-rurok ng kalungkutan mo? And at that time, ano yung naging instinct mo to do? Yung rurok, what a nice word, yun yung mga umaga
na alam mo yung paggising mo, malalaman mong wala ka ng anak. Yung parang kinokuryente ka. Talagang, kasi bawat morning, pag ano mo, magdodon ulit sa'yo yung reality na wala ka ng isang anak. So, yun para sa akin yung nakukuryente talaga yung buong katawan ko, and I couldn't leave my bed without crying and crying. Ang pinakaginawa ko talaga ay lumapit sa Diyos. Kasi ang feeling ko, i-explain niya sa akin. I-explain niya sa akin kung bakit nangyari yun, kung bakit kailangan mangyari yun. Pero ano yun matagal na proseso, hindi isahan lang na punta sa simbahan. In fact, kahit sa Lady of Sorrows, nagdadasal na ako noon kasi sabi ko, ikaw ang Lady of Sorrows, explain mo kung bakit I have to go through this sorrow. Yun. Yeah. So sorry. Ito pa, It's okay. Charmaine. I'm sure it's not easy, pero salamat po for sharing your story. Kasi pagka ganito, no, Charmaine, isipin mo, bakit tayo nilalagay ng Diyos sa mga posisyon na talagang napakasakit? Ako, nakaka-get over ako in the fact na hinahawakan ko na baka merong isang tao na makakarinig ng kwento ko at kapag pinagdaanan nila to, kagaya ng pinagdadaanan ni Jasmine, mabibigyan mo siya ng lakas ng loob. Kasi siya naman nawala siyang baby at ito wala ng ibang anak pa na pinanghahawakan, no? Siguro, Ate Charmaine, ano na lang yung maibibigay mong advice kay Jasmine na hanggang ngayon is looking for not closure but healing with grace? Ako, Jasmine, para sa akin, don't think of moving on or taking yourself away from this grief. I think the best healing is when you accept this pain and you sit with this pain, and maybe, write your daughter or son a letter, kausapin mo siya, spend time with this pain. And even you can even schedule that, You can even schedule that na parang halimbawa, once a week, you really sit down and acknowledge your pain and accept it. So that after mong upuan yon, the rest of the day, the rest of the week, okay ka na kasi alam mong may schedule ulit next week kung kailan I have to be with my pain. And it will really be a part of you, Jasmine, hindi mawawala yun. Kasi yung pagmamahal mo sa batang yon, kahit hindi siya lumaki, parte yun ng buhay mo, parte na kung sino ka. So, kung mas matanggap mo yon, mahalin mo yung part na yon ng sarili mo na talagang mamimiss mo yung anak mo forever. Hopefully, mas matatanggap mo at mas magkakaroon ka ng pagkakataon na magkaroon pa ng, di ba, kumbaga magbubukas ang isang parte ng utak mo at ng puso mo for another child. Dahil tanggap mo na, ganun talaga ang buhay. There's really pain in life. Yeah. Ate Charmaine, maraming salamat. Ay, talagang ang ate ko na to eh. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi malaking blessing talaga that you are able to share your story even when you're still in that painful situation. At kasi ang pagkawala ng pamilya, anak, kapatid, tatay, nanay, hindi nawawala. Yes. Paulit-ulit yung sugat na pag nakamot mo ng konti, dudugo ulit, di ba? Pero ang importante, nasabi mo na today, ang pinanghahawakan mo ay ang pagdadasal. Kasi, tama ka, ako rin may mga pinapa-explain ako kay Lord. Lord, paki-explain mo sa akin. And somehow, kahit hindi ko siya naririnig talaga, yung puso ko, nasusus siya. Yes. So baka, often, the words that we need to hear are not through words that we can hear, but what our hearts can hear. So I hear your heart, and it's a very beautiful heart. Thank you, Ate Charmaine. Maraming salamat. At sa ating letter sender, Jasmine, I'm sure marami kang natutunan kay Ate Charmaine at sa kwento ni Julia. Sana ay magbigay ito ng pag-asa sa iyo na sa susunod ng mga bukas pa ay magkakaroon ng pagmamahal na dumarating sa atin. Abangan po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.